nga ako ng sotang ho na almasalin namin mga be. Eto at naghuhugas naman ako nitong petchay. Ganito nga ako maghugas ng petchay mga be. Kayo ba? Ganito rin ba? Iniisa-isa ko nga ang bawat dahon ng petchay mga be sa running water para kung may uod man ay matanggal. At nung mahugasan ko na nga lahat yan mga be, eto at kumuha naman ako ng kasirolan paglalagyan ng tubig. Kapag lalagyan ko na yan ng tubig mga be ay lalagyan ko rin yan ng asin. Tunawin ko nga lang yung asin na yan dyan sa tubig at yan din ang paglalagyan ko ng gagayatin kong petchay. Yan daw kasi ang mabisang pantanggal sa mga pesticides mga be. Please daw kasi na may mga nilagay na pesticides sa mga gulay na lulutuin natin. Ito hugasan nga lang daw ng tubig na may asin o ibabad sa tubig na may asin para nga daw matanggal yung pesticide na inalagay. At dahil wala namang mawawala kung susunod tayo mga be, kaya yan ang lagi kong ginagawa kapag maghuhugas nga ako ng mga gulay or kahit ng prutas. Ay ibinababad ko muna nga yan sa tubig na may asin. At yan nga, ginayat-gayat ko lang yan mga be ng paganyan. At ibinabad ko na nga yan dyan sa tubig na may asin mga be. Iniwanan ko nga lang muna yan dyan na nakababad habang nag-aalmusal kami mga be. Pagkatapos nga namin mag-almusal, ilang minutes din yun bago natapos. Kaya eto, hugasan ko na itong binabad kong petchay sa tubig na may asin. Para pagkatapos nga namin magsimba mamaya ay lulutuin ko na lang. Pagkagaling nga namin sa simbahan, eto nagyat na rin ako ng bawang sibuyas. At eto ay magigisa na ako at lulutuin ko na nga itong aming ulam na petchay. Nagpatulong na nga ako sa asawa ko na videohan itong ginagawa ko. Kaya eto, solid person na nga kaming nagbablog ngayon. Eto at naglagay na ako ng mantika dyan mga be. Pagkalagay ko nga ng mantika, pinainit ko ng saglit at kanilagay ko na rin ang bawang. Pinintay ko nga lang di maluto ang bawang, saka ko naman sinunod ang sibuyas. Nung niluto naman ang sibuyas ay nilagay ko na nga yung Hokkaido. Yun nga yung pansahog namin sa petchay na lulutuin ko ngayon. Pagkalagay ko nga ng Hokkaido ay nilagay ko na rin yung mga pangpalasa. Syempre wala na tayong ibang ilalagay dyan kundi magic sarap, patis at paminta. Ay hindi nga pala ako naglagay ng patis. Ang nilagay ko nga pala ay chicken cubes. Kapag naglagay na nga ako ng magic sarap at chicken cubes, hindi na ako naglalagay ng patis at ng asin dahil kapag iyan ay konti lang ang sabaw. Ay aalat na yan kapag dinagdagan pa natin yan ng patis at ng asin. Pagkalagay ko nga ng mga pampalasa ay hinalo ko lang. Eto at nilagyan ko na rin ng tubig. Isang lata at kalahati nga na tubig ang nilagay ko dito. At nung nalagyan ko na nga ng tubig, yan natatakpan muna natin. Hintayin muna nga natin kumulo yan bago natin ilalagay ang petchay. At nung kumukulo na nga, eto hinalo ko muna. Tinikman ko na ito. At nung okay na nga ang lasa, eto ilalagay naman natin ang ating gulay. Mukhang ang dami nga ng gulay, kaya sabi ko nga kay Eric ay hindi ko uubusin. Kaya kalahati lang ang kinuha ko dyan para ilagay dito sa ating ginigisa. Ilagay ko na nga yung kalahati mga be yan at tinakpan ko muna. Hihintayin nga lang natin yung kumulo mga be. At eto naman yung natira. Medyo marami-rami pa nga yung natira mga be. At iniisip ko nga kung ano ang gagawin ko dyan. Kaya nilipat ko nga yan sa medyo maliit na lagyanan. At nung kumulo na nga, eto at bigla na lang kumonti itong petchay. Kaya sabi ko nga kay Eric ay ilagay ko na lang kaya lahat para isang lutuan na lang. At yun nga, inilagay na lang nga namin lahat para makatipid na rin kami sa sahog at saga. Bala ko rin kasing kumain kami ng maraming gulay sa araw na ito mga be. Kung may matitira man nga dyan, ay uulam na rin namin bukas. Minsan nga mga be, gusto lang namin kumain ng gulay dahil nga sabi, healthy nga daw ang gulay at ang mga pa-fiber na pagkain. Kaya ito nga naisipan ko ngayong maggulay. At ito, buti nga at nakakita ako ng petchay na mura lang. 30 pesos nga na petchay at 35 pesos na Hokkaido. Samahan mo ng bawang sibuyas at ng chicken cubes, mantika at itong gas. Hindi ko na rin alam kung magkano lahat yun. Pero maghapon naman naming ulam yun. Buti na nga lang siya sa kumakain ng gulay. Kaya hindi ko na nga po problemahin kung ano pang yung ulam niya ngayong tanghali at mamayang gabi. O yun lang mga be, paninahalo ko dito sa petchay. Baka malamog na to. See you sa our next video. Good morning mga be! Eto't maaga kaming nagigising kapag may pasok. Lumabas muna nga kami ni Yesha para bumili ng tinapay. Bihira nga lang tong mag-request ng gusto niyang kakainin, kaya eto at pagbibigyan ko dahil gusto niya nga daw magbaon ng tinapay. May bakery naman dyan sa loob ng village, kaya lang sarado pa, kaya eto tatawid muna kami sa kabila para lang makabili ng tinapay. Gumamit nga kami ng footbridge para makatawid, para nga rin makapag-exercise na rin habang maaga pa. Kapag paakyat ay hinahayaan ko lang siya siyang mag-isa, pero kapag papaba na ay hindi pwede, baka bumulusok. At dito nga kami bibili ng tinapay dito sa Mercury Drugs. Hindi nga lang gamot ang tinda nila, kundi may kung ano-ano pa. Nag-worry pa nga ako kasi baka hindi kami papasukin ni Kuya Gar dahil hindi nga kami pala nakamas, nakalimutan namin magsuot. Buti na nga lang at hindi na ganun ka-stricto, kaya eto nakapasok nga kami. Eto kumuha na nga lang kami nitong tasty bread at naghanap na rin kami ng pipapalaman niya. Eto nga ang paborito niyang palaman, ang cheese whiz. Meron nga rin siya sanang Nutella, kaya lang dahil lagi siyang inuubo kapag kumakain siya ng chocolate, kaya stop muna, pahinga muna tayo sa chocolate. At dahil sarado pa dito sa may counter, doon nga tayo pupunta sa may bilihan ng gamot at magbabayad tayo ng ating mga pinamili. Pagkabayad naman namin dyan ay umuwi din kami agad dahil may pasok nga, magpe-prepare na tayo ng kanyang baon. Hanggat maaari gusto ko nga ay mga fresh lang ang kakainin niya siya na pagkain dahil iniiwasan ko nga na makakain siya ng mga processed foods. Kaya nga ito na nag-request siya na gusto niya daw ng baon na tinapay kaya pinagbigyan natin agad. Pinapabaunan ko rin siya ng 5 pesos para makabili nga siya ng mga niluluto sa kantin like champurrado, sopas, lugaw, at kung ano pang niluto sa kantin. Dahil nga kabilin-bilinan ko sa kanya, wag na wag siyang bibili ng mga chichirya or kung ano pa man yung mga naka-plastic na pagkain. Pero minsan pinapabaunan ko na lang siya nun. Ako na lang din ang namimili kung ano yung ibabaunin niya mga be. Kaya balik tayo dito sa hinanda kong baon niya siya. Ito't pinalamanan ko lang at ginunting ko nga yung mga matitigas na nasa gilid. Yung gunting na yan ay malinis yan mga be, huwag kayong mag-alala. Natutuwa nga ako dito sa anak ko kasi sabi ko videohan nga yung ginagawa ko kasi nga i-vlog ko. Eto nga, tingnan nyo naman, mas magaling ko siyang mag-video kaysa sa tatay niya. At eto na nga ang babaunin ni Yesha, flex lang natin. Nung naredy ko na ang kanyang babaunin, eto at pinalamanan ko na rin yung kanyang aalmusalin. The same lang din ang baon niya at yung inalmusal niya. Pagkatapos naman kainin yung tinapay na yun, ay maglalaro lang daw silang saglit ang daddy niya, kaya eto nga pinagbigyan ko na. Sabi ko nga maligo na at nag-request pa nga na mamaya na at maglalaro pa nga daw sila.
Flex ko lang din tong iniinom ng asawa ko tuwing umaga bago nga siya mag-almusal. Iyan nga ay turmeric powder. Inilagay niya nga lang yan sa may tubig at mamaya iinumin niya yan. Pagkatapos ng maligo, magbihis, magsuklay, ayan na at papunta na kami sa school. Ihahatid ko nga siya mga be. At baka po pwede naman pong makalambing sa inyong mga be. Paki-follow naman po ang aming Facebook page. Salamat! Pagkakatid ko nga kaya siya galing sa school at nag-almusal lang kami, ito at ginawa ko na nga itong ulam namin para sa tanghalian. Ang lulutuin ko nga ngayon, itong binili kong talong noong linggo. Aadobohin ko nga lang to at lalagyan ko lang din ng tokwa. Mura nga lang tong talong na nabili ko, 20 pesos nga lang yan lahat, pero tingnan nyo naman, puro uod. Pero marami rin naman akong nakuha, alisin lang natin yung may part na uod at pwede pa rin yan. Laman din nga yan ng mga tiyan natin mga be, wag na nga tayong choosy at sobrang hirap nga ng buhay sa ngayon. Pasintabi na nga lang to sa mga hindi kumakain ng ganyan mga be. At ito nga kumuha nga lang ako dun sa nabili kong tokwa na 2 piraso at hiniwa ko nga lang yan ng pahaba. Habang hinihiwa ko nga to ay nagpainit na rin ako ng kawali at ng mantika. Pagkatapos nga niya ay magagayat naman ako ng bawang at sibuyas. At nang mainit na yung mantika, igigisa ko na tong bawang mga be. Kaya nga ito space sa gilid kaya ito lalagyan natin ng tokwa para maprito na rin. Lulutuin ko nga lang ng bahagya itong bawang at mamaya itatanggalin ko rin yan. Dinagdagan ko pa yung tokwa para maprito na nga sila. Hinalo-halo ko rin yung bawang para nga maluto silang lahat. At nung okay na nga para sa akin itong pagkakaluto ng bawang, eto tinanggal ko na nga. At nung natanggal ko na yung bawang ay nilagay ko na nga lahat itong mga tokwa para sabay-sabay na rin silang maprito. At nung may space pa ay naglagay na rin ako ng 2 hiwa ng talong. Bahagya kong pinrito ang mga yan bago ko nga adobohin. At habang nagpiprito naman ako dyan ay nagpainit naman ako ng isang kawali dun sa kabilang kalan. Pinagprituhan nga ito ng itlog kanina na inalmusal namin. May tira pang konting oil kaya dyan ko na rin gigisahin itong sibuyas. Pagkagisa ko nga sa sibuyas ay nilagyan ko na rin ito ng toyo at ng suka. Sinunod ko na nga rin ang paminta at ang walang kamatayang magic sarap. Yan nga lang ang pampalasa nating mga mayayaman mga be. At eto lalagyan ko na rin ng isang kutsarang asukal. Pagkalagay ko nga ng asukal ay nilagyan ko na rin itong tubig para nga may sabaw din ang aming adobo. Sa ating kasing mga mayayaman ay tinuturing na nga nating ulam ang sabaw ng adobo. Pagkatapos kong malagyan ng tubig yan at tinakpan ko muna para madaling kumulo. Pagkatapos ay balik na ako dito sa piniprito ko na naman. At nung luto na nga ay nilagay ko na rin dito sa may tissue paper para at least ay masipsip ng tissue paper yung ibang oil dyan sa talong at tokwa. Tinignan ko na nga itong pinapakuluan ko at ayan kumukulo na. Hinalo ko lang ng bahagya, tinikman ko na rin at nung okay na nga ang lasa ay pinatay ko muna ang apoy. Hintay ko muna lahat maprito itong talong bago ko nga ilalagay doon sa adobo sauce na ginawa ko. At nung matapos na ako sa pagprito ng talong, ito at ilalagay ko naman dito sa aking adobo sauce itong tokwa at talong na pinarito ko kanina. At nung mailagay ko na lahat ay saka ko naman nilagay yung bawang na ginisa ko rin kanina. At yan mga be, nung nailagay ko na yan lahat ay tinakpan ko muna at hinintay kong kumulo. At nung kumukulo na ay tinikman ko ulit yan kung okay na ba ang lasa. At para sa akin okay na ang lasa. Sa mga hindi masisalan sa pagkain ay okay itong ulam mga be. Talagang sinisigurado ko sa inyo na napakasarap nito. At yan lang mga be, share ko lang sa inyo ang aming tanghalian mamaya dahil nagmamadali na ako dahil magsusundo pa ako sa aking anak. Hanggang dito na lang muna. At sana po ay maghalo na po kayo sa aming page. See you sa our next video. Pagkatapos ko nang magluto nitong adobong talong at tokwa, ito't maliligo na ako. At nung nakabihis na nga ako ay umalis na nga ako agad. Alas 10 pa nga lang to ng umaga at maaga pa para sunduin si Yesha. Pero dahil nga may inuutos sa akin, eto at pupuntahan ko muna. Nung malamig pa nga ang panahon ay nilalakad ko lang kahit medyo may kalayuan itong pupuntahan ko ngayon. Pero dahil nga summer na at napakainit na nga. Kaya eto, sumakay na ako. Dito nga ang punta ko mga be, napag-utusan nga lang ako kaya nandito ako. Pinagahan ko na nga ang pagpunta dito dahil minsan maraming tao dito at ang teller ay napakakonti. Kaya nga minsan nagtatagal masyado. Kung kailan nga marami ang teller, saka naman kumunti ang tao dito pero okay na din. Kaya lang mapapaaga nga ang pagpunta ko sa school ni Yesha. Pagkatapos ko naman nga doon sa pinuntahan ko ay dumiretso na ako dito sa school ng anak ko. Tingnan nyo at konti pa nga lang ang parents na magsusundo. 10:30 pa nga lang itong mga oras na to at 11:30 pa nga ang labasan nila. At dahil mamaya pa nga ang labasan, ito naghanap muna nga ako ng mauupuan. Kaya yan, upo muna ako dito sa isang tabi. At dahil summer na nga, kung magsusundo kayo sa inyong mga anak, ay wag na wag niyong kakalimutan ang payong, pati na rin ang pamunas, mga be. At pati nga pamaypay ay magdala kayo para hindi kayo mainitan habang naghihintay kayo sa inyong mga chikiting. At dahil nga uso na naman ang heat stroke dahil sa init ng panahon, ay lagi kayong magdadala ng mga dapat dalhin, mga be. Lalong-lalo na nga ang tubig para hindi nga tayo ma-dehydrate. Eto nga ako at dinalahan ko pa ang anak ko ng sunglass para nga kahit papaano ay maproteksyonan din ang mata niya dahil sa sinag ng araw. Bigay nga yan sa kanya ng kanyang lola Emma at nagagalit nga yun kapag hindi nga namin ginagamit ang mga binigay niyang sunglasses dahil alam niya nga na ang mata ko ay may diferensya. Eto namang suot ko ay bigay yan ni Ninang Ana niya. Sa totoo lang mga be, nahihiya nga talaga akong magsuot ng mga sunglasses dahil nga napagkakamalan nga tayong maarte at siya. Pero wala nga akong magagawa mga be dahil masyadong masakit sa mata ko ang liwanag ng sikat ng araw. Sabi nga ng iba, ipa-check up ko na nga daw ang mata ko dahil baka nga daw may problema. Dahil kapag nasisinagan or nai-expose nga ang mata ko sa liwanag, ay sobrang sakit nga nito at nagsusuka na ako to the point na kapag hindi ko nga naisuka ay hindi nawawala ang sakit. Sa may mga pera nga ay madali lang sabihin na magpa-check up, ipa-check up nyo para malaman kung anong problema. Pero iniisip nyo ba mga be na kapag nagpa-check up ay kailangan ng pera? Sabihin nyo may libreng check up sa mata mga be. Oo at libre, wala kang babayaran. Pero yung salamin mga be kung magkano. Alam nyo bang napa-check up ko na tong mata ko? Dito mismo, yan, dito mismo sa school na to. Alam nyo kung magkano yung hinihingi? 3,000 mahigit na para lang sa salamin, para sa aking mata. 3,000 mga be, budget na namin yon sa isang buwan na pagkain.
Pinayad ko nga yun doon sa salamin na sinasabi nilang para sa mata ko. Ay wala na kaming kakainin sa loob ng isang buwan. Kaya ito mga be, lagi na lang ako nakasuot ng sunglass. At least itong sunglass na mga suot ko ay libre lang yan. Binigay lang yan sa akin. At maraming salamat nga sa mga nagbibigay dahil hindi ko na nga kailangan bumili para magkaroon lang ako nito. Dahil nga sa mga sinusuot kong sunglass ay hindi madalas umatake ang sakit ng mata ko. At yun lang mga be, ang dami-dami ko na namang sinasabi. Eto nga, nandito pa rin ako at naghihintay sa paglabas ng anak ko. Kanina pa nga naglabasan yung section ng anak ko, pero itong anak ko ay nawiwili. Lagi na lang late lumabas. Naglalaro pa kasi yan sa kayong mga classmate niya bago nga sila mag-uwian. Finally, ayan na nga, dumating na. O paano, uwi na muna kami. Please mga be, don't forget to follow our page. See you sa our next video. Eto nga at umaga na naman, maghahanap na naman nga kami ng aalmusalin. Sana nga ay may mabili kami. Ang hirap din talaga kasing pakainin itong batang ito, lalong-lalo na pag umaga. At dahil wala na naman siya nagustuhan doon sa loob ng village, kaya eto, tatawid na naman kami. Gusto niya nga daw ng lugaw. Sige nga't maghahanap tayo. Masama nga ang pakiramdam nitong batang ito ngayon dahil inuubo na naman. Ano ba naman yung ubo na yan at katatapos nga lang at eto, meron na naman. Kung kailan nga sila may test at saka naman inatake na naman ng ubo. Nung nakaraang summative test nga rin nila ay inubo din kaya hindi rin naka-absent. Tapos ngayon may summative test na naman at may ubo na naman siya. Yun nga, pabalik na nga kami pero wala naman kaming nabiling lugaw at iinitin pa daw. So hindi na kami bumili. Eto, at maghahanap na lang kami ng ibang maaalmusal. Pero ang ending nga, wala pa rin kaming nabili. Kaya yun, umuwi na nga lang kami sa bahay at magtitinapay na nga lang daw siya. At dahil nga may ubo siya, kaya yan iningil siya sa pag-akyat panaog doon sa hagdan. At nung makauwi na nga kami, kumain nga lang siya ng kalahati ng isang slice ng tasty bread. At ako naman, eto, at hinanda ko na itong kanyang babaunin. Naghanda ko nga lang siya nung natira niya kahapon. Ganito rin kasi ang baon niya kahapon. Yung lettuce, pipino, at itong bell pepper. Ito ko nga lang nilalagay ang baon niya siya dito sa kanyang maliit na bag. Ito yung kanyang baon, tubig, tsaka yung mga gulay, at sinamahan ko na rin niya ng Yakult. At eto na yung kanyang baon, nagbibihis na nga lang si Yesha at mamaya ay aalis na kami. At eto, paalis na kami. Bago nga kami aalis ay mag-uusap muna yun sila at magpapaalam sa isa't isa. At dahil 6:30 na to, ibig sabihin ay late na nga kami. Kaya itong aming kapitbahay ay pinapalakpakan si Yesha at very good daw. Dahil 6:30 nga ang pasok at 6:30 din ang alis namin. Dahil nga masama ang pakiramdam nitong bata at ayaw pa ngang pumasok. Kung hindi nga lang test nyo anak ay hindi na talaga kita papapasukin. Bakit kasi kung kailan test nyo na, saka ka naman tatamaan ng ubo at sipon na yan? Buti na nga lang at may nakasabay siya na classmate niya kaya yun nagtuloy-tuloy na nga siyang pumasok. Hihintayin ko nga lang niya na makapasok sa classroom niya at saka naman ako uuwi. At eto nga si Ate Margie, nakita niya na nag-video ako kaya yan nag-post pa. Siya nga yung nagbigay ng mga uniform na ginagamit niya siya ngayon. Tulog nga ng langit yan si Ate Margie dahil hindi nga lang isang uniform ang binigay niyan kundi 3 plus 1 kasi yung pag-PE uniform ay binigay niya nga din. At yun lang, konting hintay-hintay nga lang, eto at pauwi na nga rin ako. Sa pag-uwi ko nga ay maglalakad lang ako mga be. 30 minutes ko nga nilalakad itong galing dito sa school hanggang sa bahay ni Lola Emma. Dati nga ay 3 kami niya ni na Ate Margie na sabay-sabay umuwi. Ako, si Ate Margie at yung si Edwin, nakasamahan din namin dyan sa school. Pagkasunduan nga namin na lagi kaming maglalakad ng sabay-sabay pa uwi. Pero ako nga ang sumira ng schedule namin. Dahil nung dumating nga si Lola Emma galing doon sa malamig na lugar, ay lagi na akong maagang umuwi dahil baka nga kailanganin ang serbisyo ko. Kaya nga nung umalis sila, eto at back to walking na naman ako. Kaya nga lang, hindi na kami sabay-sabay. Minsan ay nakakasabay ko pa naman si Edwin sa pag-uwi, lalo na pag naaabutan ko siya o naaabutan niya ako. Pero si Ate Margie ay hindi na. Siguro ay sumasakay na siya pa uwi. Kadalasan nga ay mag-isa na lang akong naglalakad pa uwi. Dati ay natatakot nga akong maglakad mag-isa dahil nga medyo may kalayuan. Pero nung nasanay na nga ako, eto at kinakarir ko na. Minsan nga ay tinatamad akong maglakad, naiisip ko na nga lang na sumakay na lang. Pero minsan naiisip ko din na ito na nga lang yung pinaka-exercise ko, ay tatamarin pa ba ako? Yun nga, kinuhanan ko lang saglit yung nilakad ko, pero hindi nga yun oo dahil nga tinago ko na nga yung cellphone. Dahil para nga hindi tayo mag-agaw atensyon sa mga masasamang loob. Kaya eto, at dito ko na nga lang nilabas yung cellphone nang malapit na nga ako sa bahay. Kaya nga rin ngayon ko lang nakuhanan itong paglalakad ko dahil hindi nga ako laging naglalabas ng cellphone habang naglalakad. Kahit hindi nga kagandahan ang cellphone ko ay ayaw ko nang mawala ito sa akin. Dahil nga ito lang ang kaisa-isang tumutulong sa akin sa lahat ng gawain ko sa pagpa-vlog. Kapag nawala nga to ay hindi ko na alam ang gagawin ko sa aking vlogging career. Assuming yarn. At eto nga, nandito na ako. Kaya nga hanggang dito na lang mga be. See you sa our next video. Please follow our page. Ano mga be, ngayon nga ay Miyerkules na. Pagkahatid ko nga kaya siya ay dumaan muna ako doon sa Talipapa. Eto nga at bumili ako ng 2 tali ng kangkong. 20 pesos nga yan at tinawaran ko nga ng 15 pesos na lang yung dalawa. Buti na nga lang at binigay ni kuya. Ang uulamin nga lang sana namin ay yung puset pero hindi ko nga alam kung ano ang iluluto ko doon sa puset. Dahil nung isang araw nga ay adobo na kami. Ngayon ay mag-aadobo na naman kami ng kangkong. Ito na nga lang ang naiisip kong murang lutuin kaya ito na nga lang ang gagawin ko. Mag-aadobo na naman. Wala ko nga sanang gataan yung kangkong kasama yung puset kaya lang dagdag gastos na naman yung gata. Kaya sabi ko nga hayaan ko na at mag-adobo na lang ako. Makakatipid pa kami sa mga sangka. Ito ang ginagawa ko ay tinatanggal ko yung dahon ng kangkong at may gagawin ako dyan mamaya. Sa next video ko na nga lang ipapakita sa inyo yon. Ngayon ay mag-focus lang tayo dito sa uulamin namin mamayang tanghali. Ito ang tangkay ng kangkong ay hihiwain ko lang ng maliliit at ilalagay ko dito sa tubig na may asin. At nung matapos
Pagkatapos ko nang hiwain itong mga kangkong, ay hahayaan ko lang yan dito nakababad sa tubig na may asin. At isusunod ko na nga maghiwa ng bawang at sibuyas. At habang naghihiwa ako ng bawang at sibuyas, ay nagpainit na nga ako dito ng kawali na may mantika. Kaya eto at magigisa na tayo mga be. At nung lumabas na nga ang aroma ng bawang at sibuyas, eto nga at sinunod ko naman agad itong pusit. At nung bahagyang luto na nga yung pusit, ay inahon ko muna yan dyan para nga hindi yan maging makunat mamaya. Nung natanggal ko na yung pusit, ay nilagyan ko na yan ng mga pampalasa. Nilagyan ko nga lang yan ng toyo, ng paminta, at ng walang kamatayang magic sarap. At nilagyan ko na rin yan mga be ng asukal. Pagkatapos nga yan, ay nilagay ko na itong kangkong. Nung mailagay ko na nga ang kangkong mga be, ay nilagyan ko lang ng suka at tinakpan ko na. Pagkalipas nga ng ilang minuto, ay ganito na ang itsura niya. Yan nga at hinalo ko lang. Tinikman ko na nga mga be at medyo matabang, kaya nga nagdagdag na rin ako ng kaunting toyo. Hinalo-halo ko lang yan ulit mga be at tinikman ko na nga yan kung okay na ba ang lasa. At tinitikman ko rin yan sa asawa ko mga be para nga wala siyang masabi mamaya. At nung sabi nga ng asawa ko ay okay na, ito at nilagay ko na yung pusit at tinakpan ko na lang. Pagkalipas nga ng ilang minuto at eto na ang aming adobong kangkong na may pusit o kaya adobong pusit na may kangkong. Simpleng lutuin lamang ito mga be para sa ating mga mayayamang nilalang. At ayun na nga, ready na ang aming tanghalian. Pero hindi pa kami kakain dahil magsusundo pa ako kay Yesha. At yan lang mga be, sana po ay i-follow nyo ang aming page. Maraming salamat. See you sa our next video. May nakapagsabi nga sa akin na mawawalan daw ng tubig. Kaya nga pagdating ko galing sa paghatid kay Yesha, ay sinabi ko nga agad kay Eric. Dahil wala nga rin kaming stock na tubig dahil hindi nga kami masyadong nag-i-stock dito sa drum dahil nalulumot nga lang. Siya nga lang ang naglilinis niyan dahil nga kung ako ang maglinis niyan, baka malusot ako dyan sa drum. Siya nga lang kasi ang matangkad at siya lang nakakaabot doon hanggang sa dulo nang walang hanggan. Nililinis nga namin mabuti itong drum na pula na to dahil kapag nawalan nga ng tubig, ay dito rin kami kukuha ng tubig na panghugas namin sa bigas. Masyado kang seryoso sa pag-inis ng drum yung asawa ko, kaya eto, ibigyan na lang natin ng pangmalakasang support. Buti nga at nakakahinga pa siya dyan sa loob at hindi niya pa rin tinatapos hanggat hindi nga malinis na malinis. At nung natapos na nga siya, eto at babalnawan naman niya. Kaya nga kitang-kita nga yung dumi dahil nga nilumot na nga rin yan. Ako nga ay pumasok na rin dito sa loob at hinugasan ko na nga to para nga maistakan din kami ng tubig dito sa loob. At nang mahugasan ko na yan, iyan at pinupuno ko na nga ng tubig. At eto na nga, puno na yung aming tubig dito sa lababo. At nagpuno rin kami ng tubig sa 2 drum para in case na mawalan nga ng tubig ay hindi na namin problemahin. Kaya nga kayo mga be ay lagi kayong mag-iipon ng tubig sa inyong mga bahay dahil nga summer na ay hindi na maiiwasan na laging papatay-patay nga ang mga tubig. Para hindi na nga natin problemahin kung mawawalan nga ng tubig, at least ready tayo. At yun lang mga be, see you sa our next video. Please follow our page.